3 taon ang lumipas, ngunit hindi pa rin mabura sa isipan ni Justin Mori ang ginawa ng isang babae noon sa kanya matapos siyang tinulungan nito. Nagtungo kasi noon itong si Justin sa Paris, France para sa isang mahalagang exhibit. Ngunit habang nasa isang parke ito ay hindi niya napansin na nawala pala ang kanyang wallet at naroon ang kanyang pera para makauwi sa bansa, pero mukhang hindi siya makauwi. Kaya naman sinubukan nitong manghiram sa mga taong dumadaan. Nagbakasakali itong merong magmagandang loob, subalit wala ni isa ang tumulong sa kanya. Mabuti na lang ilang oras ang nakalipas. Merong isang babae na nakasalukuyang nagja-jogging at nilapitan niya ito. Miss, excuse me. Pwede ba ako itang makausap at maabala? Ano po yun, mister? Pwede ba ako makahiram sa'yo kahit $500 lang? Meron kasi dumukot sa pera ko, sa bag ko. Pakiusap. Babayaran naman kita kapag nakauwi na ako sa amin. Ganun ba, mister? Walang problema. Heto, $1,000. Siguro naman, sapat na yan para makauwi ka na. Nako miss, sobra na to. Ano ang pangalan mo at yung bank account mo para naman doon ko na lang ipadala ang pera? Huwag na, mister. Sa'yo na yan. Masaya ako na merong natulungang tao. Akma na sanang tumayo itong si Justin at harapin ang babae, ngunit malayo na ito. Miss, anong pangalan mo? Pasigaw nito pero hindi siya narinig. Sa araw na iyon ay nakauwi na rin itong si Justin. Bagamat nawalan siya ng pera, pero ganun pa man ay nagwagi ang kanyang iginuhit na larawan sa Paris exhibit. Kaya naman mula noong nakabalik na siya sa bansa, itong si Justin ay nagtungo ito sa isang paborito nitong hotel at doon muna ito manirahan. Samantalang mula naman sa Paris ay tinawagan nitong si Jasmine Blake ng kanyang sekretary para ipalam sa kanya ang nangyari sa kanyang mami Janet. Labis kasi itong nagdamdam matapos niloko ng kanyang asawang si Mr. Andrew Blake, dahilan para mag-suicide ito sa sarili. Dad, bakit niyo hinayaan si mami na gawin ang mga bagay na iyon? Hindi ka ba naawa sa kumpanya natin? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Jasmine, hindi ko kasalanan na magkaganon ang mami mo. Isa pa, ginawa ko naman ang lahat sa kanya. Ilang halaga ng pera ang ginastos natin pero wala eh. Sa katunayan ngayon, humihina ang kumpanya natin. Kaya nga, matagal ko nang sinasabi sa'yo na pakasalan mo ito si Drake Mortel dahil siya ang makatulong sa kumpanya para makabangon muli. No, Dad. Gagawa ko ng paraan para muling bumangon ang kumpanya. Hindi ako aasa sa kayamanan ng lalaking iyan. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi mo na umuwi ng bahay itong si Jasmine, bagkos ay nag-book na lamang ito ng hotel para doon muna tumira. Ngunit bago pa ito nagpahinga sa hotel ay nagtungo na ito sa isang bar ng hotel para alawin ang sarili. Gusto niyang matulog ng lasing para wala siyang maramdaman sakit, lalo na sa problema ng pamilya. Walang pumigil sa pag-inom ni Jasmine, langaw ito sa alak. Maya-maya pa dumating ang isang lalaki para pigilan na ito. Miss, lasing ka na. May kasama ka ba dito sa hotel at natawagan ko? Huwag mo akong aalahanin. Kaya ko pang sarili ko. Wala akong kasama dito dahil wala silang pakialam sa nararamdaman ko. Miss, lasing ka na yata eh. Ano bang room number mo para ihatid na kita doon? Maya-maya pa ay bigla na lamang itong nakatulog sa mesa, dahilan para buhatin ito ng lalaki at dalhin sa kanyang hotel room. Hindi naman nakapagsalita ang mga waiter dahil kilala nila kung sino ang lalaking iyon. Kinabukasan ay nagising na lamang ang dalaga dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mata. Pagmulat nito ay nakita niya ang isang lalaki na nakaupo at nakatitig lamang sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Anong ginagawa mo sa akin? Miss, kalma ka lang. Di mo ba naalala ang ginawa natin kagabi? Kung ano nangyari sa'yo, sobrang lasing ka kagabi kaya. Kaya dinala kita sa kwarto mo. At paano mo naman nalaman ang kwarto ko? Ano ka ba, miss? Madali lang naman eh. May ID ka naman. At tinanong ko naman sa receptionist kung saan ang kwarto mo. May ginawa ka ba sa akin na masama? Sabihin mo lang, papakulong kita. Ano ka ba? Kahit maganda ka,
Hindi ko magawa ang ganyang mga bagay. Mabuti nga tinulungan pa kita eh. Hindi mo ba alam na nakatulog ka na at maraming mga mata nakatingin sa'yo? Ganon ba? Kung ganon, ako pa talaga ang magpapasalamat sa'yo? Nasa'yo na lamang kung pasalamat ka. Ang sa akin lang naman ay tinulungan kita. Oh, ito. Bilang pagtanaw ko sa'yo ng utang na loob. Ito, tanggapin mo. Alam ko namang kailangan mo ng pera eh. $500 yan. Pwede na ba yan? Pero miss, hindi ko ito... Sige na. Tanggapin mo na. Maraming salamat nga pala sa pagbantay mo sa akin. See you next time or never. Tumayo na itong si Jasmine at agad lumabas dahil papasok na ito sa opisina kahit medyo may hangover pa ito. Samantalang naiwan naman itong si Justin sa hotel room at tinawagan nito ang kanyang assistant para ipaalam dito na nakita niya na ang babaeng nabaga ng loob sa kanya sa Paris. Nako Mr. Mori, mabuti naman kung ganun. Pero meron tayong meeting this afternoon. Kailangan niyo pumunta rito sa board meeting. Dave, ikaw na munang bahala dyan sa meeting. May gagawin lang ako. Okay boss. Samantalang nakarating naman itong si Jasmine sa office at agad siyang nilapitan ng kanyang assistant na si Jessie. Miss Blake, bakit ngayon lang kayo? Kanina pa kita tinatawagan. Alam mo bang nariyan sa loob ang daddy mo? At si Mr. Drake? Para kausapin ang lahat ng board na palitan ka na sa pwesto mo. Hindi ito maaari, JC. Ako ang mas may karapatan dahil ako lang naman ang nag-iisang anak ni na mommy at daddy. Tara na, Miss Blake. Kailangan natin silang harapin. Excuse me, everyone? Hindi pa makapaghintay ang lahat? At talagang nagsimula na kayo ng meeting? Anak, nakapag-desisyon na ang board na kailangan ka na palitan. Pwera na lang kung magpakasal ka kay Mr. Mortel. Siya makatulong sa atin para tumaas ang ratings ng kumpanya. Bakit, Dad? Talaga bang nakakasigurado ka sa lahat kapag pinakasalan ko siya? Bigyan niyo ako ng ilang linggo para ipakita ko sa inyo na nagkamali kayo. Mr. Mortel, ano sa palagay nyo? Mr. Blake, naghintay lang naman talaga ako ng pagkakataon eh. Oo, si Jasmine kapag nangyari yun, tapos na ang problema nyo. O sige, maghintay ako ng ilang linggo. I have to go dahil marami pa akong mga appointment na kailangang puntahan. Matapos umuwi nitong si Mr. Mortel ay kasunod namang umalis ang mga board members. Naku, anong gagawin natin, Miss Blake? Para mapatunayan mo ang lahat. Kailangan merong kumpanya na gusto makipag-deal sa atin sa malaking halaga. Alam ko na. Balita ko, merong isang kilalang businessman sa kabilang lungsod. Maganda kung makipag-ugnayan tayo sa kanila para sakaling mag-invest sila sa kumpanya. Maya-maya pa may tumawag sa office nitong CEO. Hindi malaman ni Jasmine kung sino ito. Hello? Sino to? Miss Blake, hindi mo ba natandaan ang boss ko? Ako yung kasama mo kagabi. Ano? Paano mo nalaman ang office number ko? Siguro stalker ka, no? Anong stalker ka dyan? Tumawag ako sa'yo gamit ng phone mo. Dahil naiwan to sa hotel. Hindi mo na ba kailangan ng phone na ito? Pwedeng akin lang. No! Wait! Sige, kukunin ko ang phone ko. At saka, saan ba tayo pwede magkita? Doon sa memory construction site, naroon ako. O sige, pupunta ako doon. Dito na kanya makakilala ng lubusan sina Justin at Jasmine. Ano kaya ang gagawin ng dalaga para manatili siya sa posisyon bilang CEO? Kaya mga kaibigan, huwag nating palampasin ang susunod na eksena sa buhay ni na Jasmine at Justin. Abangan natin ang ating part 2.